Hello guys, welcome back to my channel again. Ito nga pala yung part 2 ng ating video. Nung last time, tinuro ko sa inyo ang pagsosolve ng percentage sa mano-manong paraan. So ngayon guys, itong part 2 natin ay medyo more on multiplication tayo rito. So, kailangan ma-practice na natin yung ating pagmumultiply. Pwede rin naman nating isolve dito mano-mano multiplication. So, bali ito guys, ito tinatawag ko na solving for percentage using the box method. Kaya nasabing box method kasi kung titingnan nyo guys, meron tayong box dyan na meron nakasulat na percent. Tapos dito sa ibaba, 100. Dito is, dito naman off. Yung pangalawang box natin guys, medyo parehas din sila, kaya nga lang ito naman dito din ang percentage symbol, dito yung 100, tsaka ito dito part, instead of the word is I use part tsaka whole. So bali ang gagawin natin ito guys, ito lang ang magiging guide natin sa pagsusolve ng percentage. Kaya tinawag natin siyang box formula. So, ang mangyayari nito guys, bali, kung ano yung given na sa problem natin, bali, isa-substitute lang natin siya dito sa mga box na to. So, gumawa din ako rito ng medyo bakante na box para itong mga nakasulat dito, hindi na natin kailangan isulat. Kung ano na lang yung given sa problems. At siya nga pala, itong 100 na nandito, bali always present yan dito sa box natin kasi yan ang parang pinaka common siya. Ibig sabihin yan yung given siya na ano, permanent sa dyan na kasama sa formula. Example, 5%, let's say of 70. So, kung titignan natin guys yung problem, pwede nating i-apply itong first box natin. Kasi may given na siya na 25, which is equivalent to percentage. Tapos, meron din siyang word na off. So, ito yan. Pwede nating i-substitute yan. Ang value ng off is 70. So, ang missing natin ay itong box na to. So, kung isa-substitute natin sa box, ang percent is 25. Sulat natin dito 25. Ito guys, ang gagamitin mo natin box. Tapos, itong 100, kung ano yan, permanent yan. Tapos, ito namang 70, kasi nakalagay of 70. So ibig sabihin ang kasunod ng word na of is 70. So ito dito siya sa box na to. So ilalagay natin dito 70. So ang missing natin guys, etong box na to, yung may is, so gagawin na natin siya, lalagyan na natin siya ng X kasi siya yung hahanapin natin. So ang nabanggit ko kanina ng umpisa ng video, ito is more of multiplication. Kaya ang gagamitin natin ditong calculation is always cross multiplication. So kung iano natin to guys, ililipat natin siya dito sa simple terms. So magilipat natin siya rito sa labas ng box, magiging 25 over 100 is equals to x over 70. Gaya na sinabi ko, cross multiplication. So magiging ganito siya, 25 times 70 is equals to 100 times x. Okay,
So kung ano natin ito, 25 times 70 equals to 1,750 is equals to 100 times x, so 100x. Okay, since ang hinahanap natin ay x, so gagawin natin, ito-transpose natin itong 100 dito. So pag nag-transpose tayo, magiging division siya. So over 100 is equals to x. Okay guys, since may mga 0, pwede natin cancelin to, cancelin. So magiging 175 over 10 or 17.5. Okay guys, so ito ang magiging answer natin. So 17.5, so x is equals to 17.5. So 25% of 70 is equals to 17.5. Okay guys, nasundan nyo ba guys? Yung 17.5 guys, hindi na sa percentage ha. Another example tayo guys. Try muna natin to. So alisin natin ito, iiwan na natin 100 kasi ang 100 always ano naman yan constant sa dyan. Guys, dito tayo sa panibagong example natin. Halimbawa, what number is 5% of 36? So ang missing natin dyan, hinanap natin kung ano yung part ng 36 na is equivalent to 5%. So ito, meron tayo ritong given na pwede nating uli apply dito sa box number 1. Since we have this 5% which is given, and of 36, the word of is there, 36. Bali yan ang ilalagay natin dito. Sinulat ko na guys, ito yung 5 sa percent, constant 100, tapos 36. So ibig sabihin yan guys, ang missing pa rin natin na itong part na to. So ito yan, nilagay natin na x. So kahit na may word siya dito na is, kaso ang kanya, what number is. So yun, parang yun ang hinahanap. So kung gagawin natin siya sa by cross multiplication, ganito na naman siya guys. X over 36 is equals to 5 over 100. So magiging ganito siya, x times 100, x times 100 is equals to 5 times 36. So it's equals to 100x equals to 180. Tama ba guys? 36 times 5. Okay, 180. So we are looking for x. So itatranspose natin itong 100 sa kabila. So x equals to 180 over 100. So we can cancel 0, cancel na natin yan. So magiging 18 over 10 is equals to 1.8. So ito guys ang answer natin, 1.8. 5% of 36 is 1.8. Okay guys, another example tayo guys. Erase mo natin to. Example, okay. Halimbawa, ang tanong naman is kunyari okay, 20%
of 20% of gawa tayong unknown, kunyari of blank is ito natin 20% of blank is ayan. So ngayon guys, ito pa rin gagamitin natin. So i-apply lang natin yan guys, 20% of blank. So ibig sabihin yung blank ay yung of naman ang missing, yung is meron na siyang value 45, tapos yung given na 20% nandyan din. So papalitan natin to guys. So bali ito naman 20% of, ito yung 20, gawin natin itong 20. Okay, 20 of blank. So ibig sabihin yung of ang missing, ito naman ang given kasi may nakalagay sa dito is 45. So ito, so ngayon dito naman tayo ngayon nagkaroon ng value sa is yan sa, so 45. Ito naman ang magiging x natin kasi siya yung missing x. Okay, so by cross multiplication again, so gagawin na naman natin siya, bali 20 over 100 is equals to 45 over x. Nasundan nyo ba guys? Kasi ito na yung bali ang missing kasi 20% of blank is 45. So yung word na is, siya naman ang meron namang value. So yan ang tinranspose natin dito. Ito naman ang walang value kasi of sa missing. So ganito naman siya. So ganoon din guys, cross multiplication pa rin yan. So ganito pa rin kakalabasan yan. So 20 times x is equals to 100 times 45. Guys, ganun pa rin gagawin natin, multiply lang natin to. 20 times x is equals to 20x. And then 100 times 45 is 4,500. So we are looking for x, so transposition again. So 4,500 transpose, so magiging over 20 siya, so x is equals to, cancel zeros, so 450 over 2. So x is equals to, kung medyo nahirapan kayo guys mag-divide, pwede kayo gumamit calculator. Sa akin minental ko na lang, so kasi madali naman yung kanya. 50 divided by 2 is 25, 4 divided by 2 is 2, so 225. So ito guys yung answer natin. So wag kayo guys magtaka ba't ang laki, kasi kahit gamitan nyo guys ng another type of calculation, ang lalabas pa rin 225. Kasi parang ganito yan guys, parang naging, kung i-apply natin dito yung yung answer natin na 225, halimbawa lagay natin dito 225, ang answer niya is 45. So i-calculate nyo ng other means, pwede nyo 0.2 times 225, 45 guys ang magiging answer. So guys, dito naman tayo guys sa pangalawang box natin, magbibigay ng example. So sana guys naintindihan nyo to guys, yung sa unang box natin. Ito guys, parehas lang naman yan sila. Kaya nga lang dito, ginamit ko lang dito na word, part, saka whole.
Dito naman is tsaka off. So ito naman ang gagamitin natin guys sa panibago nating example. Sandali lang guys, i-erase ko muna. Tayo sa pangalawa nating box. Ito naman ang bibigyan natin ng mga example. Pero bago guys tayo mag-start, may sabihin na ako. Sa mga questions kasi, hindi nawawala minsan yan sa mga percentage, yung mga word na is, tsaka off, ganyan. So, para maintindihan yung ibig sabihin ng part, tsaka whole, ganun din yan. Pag sinabi kasi pag meron ka na basang question na sumusunod sa pag may nakitang question na ang number ay sumusunod sa is or off, ito ibig sabihin nun, pag ang number ay sumusunod sa is, ibig sabihin ang hinahanap mo is part lang, or ang given is part. Pag sumusunod naman sa off, yung number na hinahanap mo, siya yung whole number. Laging whole number yan. So, parang hindi ka na malito. Halimbawa, ang question natin is 25% of blank is pagpa natin 65. So, bali ang hinahanap natin, di ba sinabi ko pag sumusunod sa off, ang hinahanap ng number is whole number yon. So, it means that 65 is just a part ng hinahanap nating number. Kung ano yung whole number na yon. So, since dito sa box number 2 natin, ganon din ang configuration. Meron din tayong area for percentage, part, whole, tsaka 100. Yung 100 always constant yan. So susulatan natin guys yung mga given natin. About 25%, lagay na sa natin dito. Yan. Off, blank. So ibig sabihin, yung missing natin whole number. Kasi hindi ba sabi sa inyo, pag sumusunod sa off, whole number yon. Pag sumusunod sa is, tulad nito is 65, siya yung part. So since alam natin yung given, ang part is given, so ilagay natin siya dito. Susundin lang natin yung part, so na dito sa right upper part. So lagay natin 65. So ito yung missing natin. So itong gagawin natin x. So ganon din guys, cross multiplication pa rin yan, walang pinag-iba. So 25 over 100 is equals to 65 over x equals to 25 times x equals to 100 times 65. So 25x equals to 6,500. So x equals to 6,500 over 25. So guys, ganito, gagamitan na natin siya ng calculator dahil medyo malaki-laki numero. Pero maliban lang guys, kung magaling na kayo mag-multiply, pwede nyo na siyang mag-divide, pwede nyo siyang divide directly. So guys, sandali lang guys. So ito guys, no, dinivide natin 6,500 over 25 is 260. So ito guys ang answer natin, 260. Siya yung ilalagay natin dito sa blank. Kasi pag sinold mo siya ng 25% of 260, ito rin na makuha mong answer, 65. So maraming ways na pag compute nito, gaya din ang tinuro ko sa inyo sa first part ng video, sa first video nito. Pwede siyang convert sa decimal. So 0.25 multiply by 260. Gamitan nyo na lang calculator kung medyo nahihirapan pa kayo sa multiplication. So pag yung 0.25 multiply mo sa 260, ito rin kakalabasan to
65. Kung gagamitan mo na siya ng manual, tulad ng ginawa ko sa first video natin, bubuo ka muna ng mga 100%, 50%, hanggang sa 1% pababa. Makukuha mo rin yun. Ito rin ang kakalabasan yan. 260 rin. So guys, another example tayo guys. Burahin ko muna guys. So guys, another example tayo. Halimbawa is blank percent of, pagpalagay natin is 40 is blank percent of 40 is natin 9. So guys, sa question na to, given na naman yung 40, which is, di ba gaya na sinabi ko, any number sumusunod sa off is considered whole number. So ito siya, so given na yung whole natin, 40. Tapos is any number sumusunod sa is part. Ayun, part. Yan o, is part of whole. So gagawin natin, ang hanapin natin yung percentage, kasi yan yung blank eh. Blank percent of 40 is 9. So ito ang missing natin. So dito guys, ito ang missing, ito ang hinahanap natin. Ito given na to. Itong gagawin natin x ngayon, yung percent. Yan guys, oh, yung percent. Dito sa part na to, sa upper left x. Ang given natin, ang part natin is 9. 9 and the whole is 40. So guys, ganun din guys. X over 100 is equals to 9 over 40. So is equals to x times 40 is equals to 9 times 100. So 40x is equals to 900. We're looking for x, so x is equals to 900 over 40. Ito na lang natin yung 0, 0. So magiging x is equals to 90 over 4. So medyo mahirap divide to. Kung gusto nyo calculator, pwede gawin na lang natin mano-mano. 90 divided by 4 equals 2, 8. 10 divided by 4, 2. 2 times 4, 8. 2 bring down 0. 20 divided by 4. 20 divided by 4 is 5. So it's 5. So our answer is x is equals to 22.5%. Wag nyo guys kakalimutan to percent. Kasi ang hinahanap natin dito is percent. Blank percent of 40 is 9. So gaya na sinabi ko, i-transpose lang natin siya. Ito, yung 40 given, 9 is given. So ang hinahanap natin percent. So using this box formula, percent is missing, so yan ang lagay natin x. 100 is constant. Part is 9 because ang sinabi ko, any number following is considered as part, and any number following this off is whole number. So sa ating box formula, part is on the upper right, whole is on the lower right.
So ganyan din ang pag-arrange natin dito. Ngayon, so guys, sana na katulong itong konting tutorial ko sa inyo, kahit na medyo parang magulo tignan, pero sana nakatulong kahit konti. Kung hindi ka pa guys pala naka-subscribe sa akin channel, paki-press na lang itong subscribe button na to, at saka syempre huwag nyo na rin kalimutan yung notification bell na ito, pakipindot na rin para ma-notify kayo pag meron akong mga bagong labas na video. At saka guys, kung nagustuhan nyo to guys, itong munting tutorial natin, paki-like and share na rin po. Sana nakatulong to kahit konti. Sige guys, hanggang sa aking susunod na video, don't forget to subscribe to my channel, Niv TV.